Mga kwento ni Fermo. Lupit mo rin ano. Ang sabi ng tatay ko, hindi ka daw niya mapuksa at hanggang sa pagpako lamang siya. Ako lang naman yung humawak sa noo mo kanina. Kumanta ka rin pero hanggang sa lugar lang kung saan. Pero hindi mo binanggit yung bahay. Dahil ba kampante ka na hindi ka matutugis? Dahil ba kampante ka na hindi ka kayang kitilin? Nagkamali ka. Huwag ka magtatangkang gumawa ng bagay na hindi ko magugustuhan. Pagsisisiyan mo lahat. Wika ni Jojo. Ikaw pala yon. Saan ka nakakuha ng kaalaman para matukoy ako? Tsaka hindi ako natatakot sa binabanta mo sa akin. Kung may gagawin ka, gawin mo na. Pero ito ang tinitiyak ko sa'yo. Nasa poder kita. Anumang meron ka ay hindi uubra sa bahay ko. Maraming sinabi ang matanda. Nagpakilala pa ito sa pangalang Waldo na parabang sobrang tiwala sa sarili. Ganun ba? Hindi mo napansin? Nasa kabila ng may mga bantay kang aso ay nakapasok ako ng walang kahirap-hirap. Pwede mong tingnan sa labas yung mga alaga mo. Pero baka hindi ka na nila kilalanin. Alam mo na ang pakay ko dito. Hindi kita papatayin kapag pinagaling mo yung pasyente. Pero kapag hindi, mapipilitan akong gawin ang pagpapaaga ng pagkasa kabilang buhay mo. Tumawa lang ang matanda. May kung anong kinakapa ito sa dibdib sa may bitaw ng kataga. Hindi pamilyar kay Jojo ang orasyon na sinasangbit ni Waldo pero alam niya sa sarili na galing ito sa kadiliman. Nakita niya ang mga nakatirik na kandila sa sahig. Batig niyang dito sinagawa ang pangkukulam noon. Habang nag-uusal ang matanda ay nararamdaman ni Jojo na namamanid ang kanyang katawan. Dito niya narinig muli ang reyna ng tamaho. Ayon dito ay nasasaktan daw siya pero hindi naman ganun kalala. Sabihin lamang umano ni Jojo ang ipapagawa. Basta pagkatapos nito ay paliligayahin na ng binata ang babae. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na sabihin yan sa akin sa ganitong sitwasyon. Pwede ba parusahan na lang natin yung taong to? Huwag na lang patayin. Tsaka huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Hindi ako nakapag-isip ng tama. Wika ni Jojo. Paparilisahin lang natin? Yun bang gusto mo? Hawakan mo siya, titigan mo sa mata. Sabi ng gabay. Nag-usal ng poder si Jojo. Sakaling gawin niya na ang ipinag-uutos ni Suran. May pangdepensa ito sa sarili kapag may ginawang masama ang matanda nun. Umabante ng lakad si Jojo sabay dakma sa kwelyo ng tao at itinulak niya ito patungo sa dingding na siya namang ikinagulat ng kalaban. Kita ang pagtataka nito na wari ba'y binalot ng matinding agam-agam. Paanong hindi ka tinablan? Pakawalan mo ako. Aray! Daing ng matanda. Pasalamat ka hindi ako kagaya mong may masamang budhi. Kung katulad mo ako, titirik na lang yung mga mata mo. Hindi mo mamamalayan na naglalakbay ng diwa mo patungo sa panaginip na walang katapusan. Makinig ka. Hindi mo naman igagalaw pa yung katawan mo. Basag na rin yung tangan mo. Kung hindi ka lang nagmatigas, hindi sana aabot sa ganito. Wika ni Jojo. Sabay bitaw doon sa lalaki. Natumbay ito sa sahig. Hindi man lang nagawang maitukod ang mga kamay. Parang manikang walang lakas ang katawan. Pagkatapos nun ay dali-daling kinuha ni Jojo ang tangan ng matanda. Paghawi niya sa damit nito, nagulat siya nang makita ang medalyong kulay itim at may selyo ng pentagram. Habang ang gitna naman, 3 ulo ng imaheng may sungay. Literal na gamit ito ng isang mangkukulam at taong sumasamba sa alagad ng dilim. Kinuha ito ni Jojo at maniwala man kayo o sa hindi. Nagulat si Jojo. Natupok na lamang bigla ang kwintas at naging abo. Umusok pa ito sa kanyang kamay hanggang sa sumabog na lamang ang alikabok na parabang may tumamang hangin noon. Pagkatapos ng lahat ay kalmadong lumabas ng bahay si Jojo.
Umuwi ang binata. Iniwan niyang hindi na makagalaw ang katawan ng mangkukulam. Hindi na importanteng malaman kung anong naging sanhi kung bakit kinulam si Aling Belen. Wala din kasing saysay. Ang mas mahalaga'y mapuksa ang mangkukulam noon. Nang mga sandaling ito ay basag na ang gamit ni Waldo. Wala nang bisa ang kulam niya. Pero magpaganon pa man ay nakaramdam ng pag-aalala si Jojo. Mahina na kasi ang katawan ni Aling Belen habang isinasagawa ang proseso ng pagpako kung kaya hati ang magiging resulta. Ipinagdarasal noon ng binata na wag sanang mangyari ang nasa isip niya kapag dumating na siya sa tahanan noon. Habang naglalakad, sinabi naman nitong gabay niya na tuparin umano ang usapan nila. Isang kasunduan umano yon. Ang paligayahin siya. Nabasag ang pagiging aligaga ng binata. Kumunot ang noon ito habang kamot-kamot ang ulo noon. Sandali nga, kasunduan na yon? Nagbibiro ka ba? Ano to, bawat pagtulong mo sa akin may kapalit? Magkaroon ka naman ng didig-dignidad dyan, Suran. Kung kasunduan yun, nasabi ko ba ang oo? Banat ni Jojo noon. Ayon sa gabay, ang pagsunod umano sa mungkahi niya, isang pagsang-ayon. Ano umanong ginawa niya kanina, di ba? Hinawakan ng mangkukulam at tinitigan sa mata. Parang sinabi mo na rin sa ayaw at gusto ko matutupad yung pinapagawa mo. Pwede ba utang muna? Wala ako sa kondisyon ngayon. Tsaka nasa maling pagkakataon ka. Sura naman, wala bang ibang kasunduan? Yun talaga? Utang muna. Ito yung kasunduan ko. Siguro maging patas ka naman. Ang sabi naman ni Suran, ayos lang. Mag-aantay siya. Nang makarating sa bahay ni Jojo ay gumaan ang pakiramdam nito. Nabunutan ito ng tinik sa lalamunan dahil nakita niyang nakaupo sa papag si Aling Belen at masigla na ang mukha niya. Bagamat maga pa rin ang isang paa, pero mahahalatang nakawala na ito sa gapos ng kulam. Nag-iiyak si Mang Adong. Nagpasalamat ito sa kanila at nagmungkahi pa na kung anong gusto nilang maging kapalit sa pagtulong ay gagawin niya. Sabi naman ni Tatay Mariano, walang kapalit. Sapat na ang ngiti at buhay na naisalba. Hindi naman kasi galing sa kanilang abilidad kundi galing sa itaas nun. Kung meron mang dapat pasalamatan, yun ang Panginoon. Yang kapalit na sinasabi mo, Adong, maiging gamitin nyo na lamang sa pamumuhay. Bukas pwede na kayong umuwi. Wala na yung maga at makakalakad na si Belen. Jojo, sumunod ka sa akin. Mag-usap tayo. Mungkahi ng ama sa anak nun. Bumaba ng bahay si Tatay Mariano at nagtungo sa kamalig. Sumunod naman sa kanya si Jojo. At nang makarating kaagad ay tinanong ang tatay kung anong sadya. Ano bang ginawa mo? Para akong sinampal ng may lakas ng 10 beses . Hindi ako makagalaw at hindi din halos makahinga. Mabuti na lang maya-maya't nawala na lang bigla yung naramdaman ko. Nang mga sandaling ito ay nanlalaki ang mga mata ni Jojo. Hindi niya alam kung bakit nasaktan ng kanyang tatay. Sinabi niyang tinapik lang niya si Waldo tapos yun, pinarusahan niya na. Napailing ang kanyang ama. Sinabing sa bagay hindi pa naman literal na manggagamot talaga si Jojo noon. At wala pang itong alam sa mga batayan. Pero dapat nag-usal ka lang at inihipan mo yung bunbunan. Yun lang. At makakawala na dun yung mangkukulam nang hindi ako masasaktan. Tinapik mo . Kung ano yung ginawa ko sa kanya, babalik yun sa akin. Lalo na yung tumapik, may malakas na karunungan at tangan. Kamuntikan pa ako ang mamatay. Bata ka. Tandaan mo to . Ang pagganti ng tapik, pagbabalik yun ng sumpa. Hindi mo ba natandaan? Sinabi ko naman sa'yo dati kapag tinapik ka ng hindi mo kilala tapikin mo rin pabalik para kung may kasama yung orasyon. Sa kanya yung tatama at doble ang bisa. Pasensya na tay, hindi ko alam na ganun pala yung mangyayari. Hindi ko din naman papasukin yung pagiging albularyo. Sige na tay, magpapahinga na po tayo. Ang mga nangyari ng gabing yon, isiniwalat ng kanyang tatay sa kasamahan.
Kesyong anak niya daw ang nakapuksa sa manggiitang mangkukulam. Kinumpronta ang tirahan at doon pinaralisang salarin. Sobrang namanga ang mga kasama nun. Lalo na si Mang Nonoy. Dahil anumang problema ng kasapi ng pangkat, malaman ito ng buong grupo. At lahat sila alam na malakas na mangkukulam ang nakainkwentro ni Tatay Mariano. Dito na binansagan si Jojo bilang bantugan. Walang sino man sa kanila ang makakagawa ng nagawa ng binata. Pero malaking katanungan kung anong paraan ba ang ginawa ni Jojo. Lahat naman sila halos magkakaparehas ng karunungan eh. Nababatay lamang ang lakas at abilidad kung may malakas na tangan o mutya. Dito nagkaroon ng haka-haka na baka nakakuha ng malakas na mutya si Jojo noon. Tinanong nila ang binata pero hindi umamin si Jojo. Sa halip ay nagdahilan ito na karaniwang orasyon lang. Baka pinalad lamang umano ito sa pagkakataong yon. Kaya niya nasalba ang pasyente. Pero lingid sa kaalaman ng mga kasama, napasa kamay niya ng pinakamalakas na mutya. Tinago niya lamang ang presensya nito gamit ang pambulag sa tulong na rin ng kanyang tatay. Mangyaring sinasabi nga lang ng tatay niya sa kasamaan ng ginagawa ni Jojo. Ito ay upang mabigyan din ng sariling bansag ang kanyang anak. Lalo na at miyembro ito ng kanilang grupo. Mababasbasan ito at kilalaning isang lehitimong may mataas na karunungan. Siyempre, hindi naman may iwasang subukan. Lalo na sa mga kasamang hindi pa sumasang-ayon sa basbas. Yung tipong hindi kumbinsido. Kaya kailangan ng patunay. Nang makarating ang balitang may susubok sa kanya, pinag-isipan ni Jojo yon. Baka kapag kinagat niya yung hamon ay mabubunyag ang itinatagong tangan. Pero sinabi ng Tatay Mariano na walang dapat ipag-alala. Kung ipapakita niya ang gamit ay malalaman umano talaga pero kapag ang subukan lamang ay maikukubli pa rin ng binatang mutya. Halimbawa na lamang dyan kapag nagpataga si Jojo ng itak. Tagatay? Ako yung tatagain paano kung tumalab di tigok ako? Tatalab kapag kulang ka sa tiwala sa gamit mo. Ako nga na tatay mo nagtitiwala sa'yo Ako nga hindi lang 10 beses dumaan sa subok Siguro naman kapag tinaga ka hindi ganun kalakas Kasamahan ka Huwag kang magbiro dyan tay. Mahina man o malakas yung pagtaga may talim yun Pareho lang yun. Makakasugat pa din ako. Huwag na lang tay. Sinabi ng kanyang ama na ang pagtanggi sa subok ay pagpapahiwatig ng taliwas sa grupo. At magiging problema yon. Dahil maaaring magkaroon ng bangayan ng bawat panig. Dagdag pa nito ay hindi lang naman pagtaga ang subok. Pwede namang palakasan lamang ng katawan. Kagaya ng suntukan. Ang pagsalita ng suntok. May iba naman pala tay Bakit dumiretso po kasi kayo sa pagtaga? Bakit hindi niyo sabihin na gusto niyo lang makaganti sa akin nung tapikin ko si Waldo? Nakikita naman po sa mukha niyo na nagpipigil lang tumawa Huwag ka naman ganyang tay. Ikaw naman sinusubok ko lang yung tapang mo. Maski ako kung pagtaga ang subok hindi ako papayag Kahit kaano kalakas yung tangan. Kapag nakaramdam ng takot mawawala ng bisa ang gamit. Kakalas dahil yung pagkatakot pagka walang tiwala sa gamit Sino ba namang hindi matatakot sa itak, diba? Sagot ng kanyang ama. Dagdag nito sa Biyernes ng 3:00 ng hapon ay pupunta naman nila ang gustong sumubok kay Jojo. Ang pangalan nito ay Victorio. At katulad nila na kinukubli ang sariling gamit. Ganon din ito. Sa lahat umano ng naging kasama nila, ito lamang si Victorio ang mahilig sa subukan. Wala pa sa kanila ang nakabasag ng gamit nito. Ultimong ang kanyang ama nang makipagsubukan kay Victorio. Ang gamit nito na 3 santong baliktaran na may 3 bituin sa paanan. Nabasag at nagapi umano ni Victorio. Sobrang lakas ng 3 santo pero nagawa niya pa rin itong matalo.
Ipinaalam ni Tatay Mariano na walang pinipiling subok si Victorio. Pwedeng pagtaga, baril at tagisan ng lakas. Ayon sa tatay ay mas mabuti daw kung tagisan na lamang ng lakas nun. Dahil mas ikakampante niya ito. Lalo't anak niya ang gustong subukin. Bagamat may tiwala siya kay Jojo pero paano na lamang daw kapag hindi umubra. Pumayag naman si Jojo at matapos makapag-uusap nilang dalawa, kagad na bumulong ang gabay. Gusto sanang sagutin ito ni Jojo kaso nasa gilid niyang kanyang ama. Kaya minabuti niyang lumabas ng bahay at doon nagtungo sa may sakanon. Ano na naman yung sadya mo? Huwag mo akong singilin sa gusto mangyari ha. Hindi pa ako handa. Isa na namang pagsubok ang paparating. Ang ibig sabihin lamang nito, aasa ka ulit sa akin, tama ba? May kasunduan na naman ba tayo ulit dito? Ang sagot naman ni Soran. Meron umanong kasunduan lahat ng gagawin niya. Lalo na kapag gustong gamitin ng binata ang lakas na galing sa Reyna. Napabitaw ng mabigat na kataga si Jojo. Para daw siyang bilanggo kung ganun palagi. Hindi man lamang magamit ng malaya ang lakas. Talagang lahat may kasunduan. Ibalik ko na lang sa'yo tong gamit. Nagkakaproblema ako eh. Bukod sa sinusubok ako ng mga kasama namin, idagdag mo pa yung mga kasunduan mo. Bigyan mo nga ako ng tangan. Puro naman pabor sa'yo eh. Wala bang pabor sa akin? Wala. Dahil walang hiya ka. Ikaw pa itong nilalambing. Ikaw ang umiiwas. Arte mo. Maganda naman ako. Binabai ka ba kagaya ng kapatid mo? Takot ka sa babae. Ba't naman napunta sa usaping yan? Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa tao. Iba ka. Di pwede no. Tao yung gusto ko. Hindi impacto. Ibig ko sabihin, reyna ng mga tamaho. Tumawa lang ang gabay. Sinabi ni Sora ng subok na paparating. Ikakamangha ng binata. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita pa ang reyna. Yun lang naman pala yung sadya, ang dami pang sinabi. Sabi ni Jojo. Pagkatapos noon ay dumiretso ng binata sa pastulan ng hayop. Aalis kasi ang kanyang ama, kaya siya munang aasikaso. Nanabikman si Jojo pero naroon pa rin ang agam-agam. Hindi dahil natatakot siya sa subukan, kung hindi baka mabunyag ang kanyang tangan. Lalo't alam niya sa sarili na maaaring naroroon lahat ng mga kasama. Isabay pa dyan ang matandang si Mang Nonoy. Tiyak na ikakagulat nito kapag nalaman kung ano ang mutya niyang dala. Dumating ang araw ng Biyernes. Umaga pa lamang ay pinaalalahanan na siya ng tatay na mamayang tanghali ang alis nila. Maigi kapag nakarating sila na maaga. Doon kasi mapag-aaralan ni Jojo ang pangyayarihan ng subukan. Baka kasi may nilagay na mga patibong itong si Victorio na siya namang dahilan para matalo itong si Jojo. Tumangulang ang binata at sa mga sandaling yon ay kinakausap niya ang gabay. Pero ang naririnig niya lang dito ay ang pagtawa at mga katagang. May karapatan ako magtampo. Hinayaan niya lang ito. Napagtanto ng binata ng mga engkanto para ding mga tao kung mag-isip. Ang kaigibahan nga lang sobrang halay umano nitong si Soran. Kaya noon ay napapaisip siya na baka sang katutak na tamaho ang pumatol dito. Pagsapit ng tanghali ay umalis si Jojo. Nagtungo ito sa lugar na laging pinagdadausan ng subukan. Malapit lang umano ang bahay ni Victorio doon. Halos 2 ektarya lamang ang pumapagitan. Nang makarating sila sa lugar, masuring inalam ng Tatay Mariano ang paligid. Wala pang ibang dumating pero natitiyak nitong mamaya-maya lang lahat ng kasamahan ay dadalo sa lugar. Alam niya sa sarili na gustong malaman ng mga ito kung gaano kalakas ang binansagan nilang bantugan. Nasa itaas po ito ng burol. May espasyo at napapalibutan ng sagingan. May mga baseo pa ng bala na naiwan. Ito ang mga ginamit ng ilan sa nakikipagsubukan ng gamit nun.
Bali, babarilin ng tangan kung may malakas na karga. Wala. Kwadrado ang lugar. Bawat kanto dito ay may nakalagay na poder. Sakaling maligaw ang bala ay hindi ito tatama sa mga tao. Lalo't hindi kalayuan ay may naninirang residente. Wala namang napansin si Tatay Mariano na kakaiba. Karaniwan lamang na poder ang nasa lugar na lagi niyang nadadatnan sa tuwing nakakarating siya dito. Alauna na ng mga sandaling yon. May mga nagsidatingan. 2. Ito magkapatid na si Julio at Martin. Anak ito ng kaibigang albularyo ni Tatay Mariano. Kinawayan pa sila ng 2 at binati nun. Ang sabi ni Julio ay baka umano matagalan si Victorio. May sakit umano ang asawa nito na kasalukuyan pang inaasikaso. Ayon sa narinig nilang balita ay nakainkwentro daw ng aswang si Victorio. Pero hindi napatay at kumante. Binigyan ng sakit ang kanyang asawa. Ganun ba? Abay, ngayon ko lang nalaman . Ito talagang si Victorio masyadong padalos-dalos. Nabanggit niya sa akin na may gusto siyang tugisin na aswang tinuloy niya pala. Tingnan mo nga naman ang kinakalabasan ng isang mapusok na tao. Wika ni Tatay Mariano. Dagdag nito ang gustong tugisin ni Victorio ay yung aswang na taga-Pagadian. Namiminsala umano ito kaya gustong patay ni Victorio ng mga panahon na yon. Baka naging kumpiyansa ito kaya nagkaganon. Hanggang sa maya-maya pa ay sunod-sunod ang mga taong dumating. Halos lahat ng mga ito ay kasama nila sa grupo. Dumating na rin si Nonoy at ang pamangkin nitong babae na may malakas na pangitain. Si Vilma. Sing-edad lamang ni Jojo. Napatanong sa sarili si Tatay Mariano kung bakit dinala ni Nonoy ang pamangkin, samantalang hindi naman ito nabibilang sa kanilang pangkat. Ayaw maging bahagi ng grupo ng babae at mas pinipili nitong mamuhay ng normal kasama ng mga magulang nun. Anong dahilan ni Nonoy? Baka gusto niyang ipakilatis yung anak ko. Tingnan natin kung gaano kalakas ang pangitain ng babaeng ito. Wika ni Tatay Mariano sa sarili nun. Sabay lapit kina Nonoy at Vilma. Pasimple lamang itong bumati at nagtanong kung bakit sinama ang babae. Sabi naman ni Nonoy, gusto daw masilayan ni Vilma ang subukan, pero nakikita niya sa mukha ng babae na parang wala itong gana. Yung parang napipilitan lang. Hindi kasi mahalatang nagagalak ito. Nakasimangot, nakatingin sa malayo. Malakas ang kutob ni Tatay Mariano na pinilit lamang ito ni Nonoy. Maaring may hinala na ito na baka nakuha ni Jojo ang tangan na gusto niya sanang makamtan. Hindi na nagsalita pa si Tatay Mariano. Habang si Jojo naman ng mga sandaling inon ay nasa kabilang banda. Nakaupo sa nakaumbok na bato at makikitang tila kinakabahan. Halos kumpleto na silang lahat. Si Victorio na lamang ang kulang. Malapit nang mag-alas 3 at yung iba ay bagot na bagot na. May nakapagsabi pang baka naduwag si Victorio. Pero ipinaliwanag naman ng magkapatid kung anong dahilan. Darating yon. Tumutupad dito sa usapan. Hindi ka nagkamali dahil sa minuto lamang ang namagitan ay nagpakita na si Victorio. Pero hindi ito makitaan ng pagkagalak. Balisa at problemado. Hindi naman kaila dahil may hinaharap itong subok ngayon sa buhay. Narito na pala ang lahat. Pasensya na, natagalan ako. May personal lang na problema. Bueno, ang subok na ito ay ang huling patunay para bansagang bantugan ng anak ni Mariano na si Jojo. Kapag natalo ako, hindi naman kaya natakatagal sa akin ang binatang ito. Indikasyon na re-respetuhin ko siya bilang bantugan. Pero mas maganda kapag natalo niya ako. Nang sa ganun kahit papano may isa man lang sa inyo na kaya akong tapatan. Wika ni Victorio noon. Hindi naman lingid sa kanilang kaalaman ng ugali ni Victorio. Masyado itong tiwala sa sarili at medyo may pagkamayabang. Pinapili si Jojo kung anong gustong subok. Binanggit nito ang mga kaukulang proseso.
Pero ang pinili ng binata, ang tagisan ng lakas nun. Tumango si Victorio at pumayag sa gustong mangyari ni Jojo. Malaking tao si Victorio. Maliban pa dyan ay makapal din ang kalamnan nito na mahahalatang sanay sa mabibigat na gawain. May kalakihang tao din naman si Jojo pero hindi yung tipong maskulado. Nagubad dito ng damit at dito ay nakita ni Jojo ang telang kulay pula na ginawang habak. Hindi kaila na ito ang tangan pero ang tanong, anong klase? Sinabi ni Victorio na susuntukin niya si Jojo. Pumili umanong binata kung saang parte ng katawan siya susuntukin ni Victorio. Hindi kaagad nakapagsalita si Jojo. Iniisip niya maigi kung saan ipapatama. Habang kasabay naman ito ay kinakausap niya sa isip ang Reyna. Pero tumatawa lamang ito na parang aliw na aliw. Hanggang sa... Kahit saang parte, hindi uubrang gagawin ng taong yan. Magtiwala ka sa akin. Pero isa pa rin itong kasunduan. Wika ng gabay. Nagpipigil lamang ng mga sandaling itong si Jojo. Gusto niyang bulyawan ng Reyna kaso napakaraming tao. At kapag pinili niyang dumistansya, tiyak ay ibang iisipin ng mga ito. Kinalma ni Jojo ang sarili. Bumuntong hininga at lumapit kay Victorio. Sinabihan niya ang Ginoo ng, ikaw na bahalang pumili. Ikaw din ang bahala kung gaano kalakas ang bibitawan mo. Nang marinig ni Victorio ang binitawang kataga ni Jojo, napatingin ito kay Tatay Mariano habang nakangiti. Narinig ng lahat ang sinabi ni Jojo. At lahat makikita ang pagkamangha. Si Jojo lang ang nakapagbitaw ng ganoong kataga sa harap ni Victorio. Kumaga parang hindi nito nire-respeto ang lakas ng lalaki nun. Nga pala, itong si Victorio ay parang pinuno ng grupong yon. Ito ang pinakamalakas sa kanila. Ikalawa ang ama ni Jojo. Kaya tinitingala ito at binibigyang respeto. Sige. Naway matagalan mo ang pinsala, bata. Ipapaalam ko sa'yo, anumang meron ka hindi uubra. Pwede ka pang umatras. Pero kapag dinais mong bansagan talaga na bantugan, tatanggapin mo lahat. At anumang mangyari sa'yo, hindi ko na responsibilidad. Ihanda mo na sarili mo. Wika ni Victorio. Hindi gumalaw sa kinakatayuan si Jojo. Kalmado lamang ito. At tila ba walang-wala lang sa kanya mga sinabi ni Victorio. Nagmungkahi pa si Victorio na ibalanse ang katawan ng bintata para kahit papano mapigilan ng malakas na pinsala pero hindi na umimik pa si Jojo. Nakatitig lamang ito kay Victorio habang seryoso ang mukha nun. Tumango si Victorio. Inunat ang mga kamay habang may binibitawang orasyon. Makapigil hininga ang mga nangyayari nun. Hindi na mapakali ang Tatay Mariano. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita si Vilma sa kanyang tabi. Ang sabi nito, delikado daw ang gagawin ni Victorio. Pero hindi ito uubra sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Mariano. Sobrang seryoso ng babae. Nanlilisik pa ang mga mata nito habang nakatitig kay Jojo noon. Alam noon sa sarili ni Tatay Mariano na totoo ang sinasabi ni Vilma. Napakagaling nito manghula. Bumuelo ng malakas na pagsuntok si Victorio. Patungo ito sa mukha ni Jojo. Sa maniwala man kayo o sa hindi, isang kamay lang. Sinalo ni Jojo ang pagsuntok. Para lang sumalo ng maliit na bola. Ganon na ganon ang postura ni Jojo at hindi man lang nayanig ang katawan. Ultimong umusog ng konti sa kinatatayuan ay wala. May konting sabog pa ng alikabok, dala ng malakas na puwersang pinakawalan ni Victorio. Yun lang. Kapag tumama yun sa mukha ko, bali yung kamay mo. Kaya pinili ko na lang nasaluhin. Pasensya ka na. Hindi kagad nakapagsalita si Victorio.
Kitang-kita sa mukha ang labis-labis na pagtataka. Nanlalaki ang mga mata habang nakanganga ang bibig nun. Hindi ka tao! Nakakatiyak akong hindi ka tao, Jojo. Ramdam kong presensya mo. Wika ni Victorio. Sabay atras nito. Nanatiling kalmado ang binata at sinabi na siya naman umano ang susubok nun. Pero umiling si Victorio at sinabi nitong ikamamatay niya kapag si Jojo nang susubok. Tinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Sumuko na yon. Sinabi pa nito na bansag ng bantugan si Jojo. Kasabay ng basbas niya at ilang nakakita kung paano siya pigilan ng binata. Dagdag ni Victorio, walang sino mang makakagapi kay Jojo sa lahat ng narito sa lugar. Yumuko ang Ginoo sa harap mismo ng binata na animoy nagbibigay pugay at respeto. Samantala si Jojo naman ang mga sandaling yon. Parang alam niya na. Hindi naman kasi nagsisungaling yung gabay niya kung ano yung sinasabi nito. Magkakatotoo talaga. Lumapit si Victorio kay Tatay Mariano. Tumango-tango sa harapan at sinabing sobrang lakas ng anak niya. Malakas. Pero hindi na talaga ito tao. Nakita ko ang mga mata niya nang saluhin niya yung pagsuntok ko. Nagbago ng kulay. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ako ng matinding kilabot, Mariano. Kilala mo ako. Alam mo ang kaya kong gawin at mababasa mo ang isang tao. Hindi ko alam kung anong tanga niya pero hindi na tao yung anak mo. Matapos magsalita ni Victorio ay nagpaalam na ito. Sinabing nagmamadali siya dahil nasa proseso ng gamutan ng kanyang asawa. Kinawayan naman ni Tatay Mariano ang anak. Ang sabi ng matanda, tulungan daw nila si Victorio. Kailangang mapagaling ang asawa nitong hinamak ng aswang. Hindi na umimik si Jojo at sumunod na lamang ito sa kanyang ama. Habang ang mga tao naman doon sa lugar, makikitang nagtataka ang mga mukha nito. Si Mang Nonoy at Vilma ay nag-uusap. Tinanong ni Mang Nonoy ang pamangkin kung totoo ba ang sinabi ni Victorio. Tumango si Vilma at sinabing totoo yon. Hindi na tao si Jojo. Isang parte ng katawan nito, nabibilang sa mundo ng mga engkanto. Totoo ba yan, Vilma? Nalaman mo na kung anong tanga niya. Baka kasi nakuha niya ang sinabi kong malakas na mutya. Hindi ko po alam. Basta malakas ang binata. Malakas pa sa inyo at lahat ng narito. Nakikita ko yung presensya ni Jojo na kakaiba. Hindi presensya ng tao. May kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Parang may humahadlang sa pangitain ko. Ang lakas ng binatang yan. Tumango lang si Mang Nonoy at nagpasalamat sa dalaga. Nagsilikasan ang mga tao sa lugar. Si Mang Nonoy naman ay sumunod na rin patungo sa bahay ni Victorio. Nagulat naman si Victorio nang malamang nakasunod sa kanya mag-ama. Nang makarating sa bahay ay nagtanong ito kung bakit umano sumunod. Ang sabi ng Tatay Mariano ay gusto nilang makatulong. Inamin ni Victorio na aswang na tinugis niya ang nagbigay ng sakit sa kanyang asawa. Sana daw ay sumunod na lamang siya sa payo ni Mariano. Hindi niya lubos mapagtanto na ang tinutugis niyang aswang. Napakarami pala. Bukod pa dyan ay meron ding mga kaalaman sa lihim na karunungan. Naging kampante si Victorio pero huli na. At ang kailangan niyang gawin ngayon ay ang masalbang asawa. Maya-maya pa ay dumating din si Mang Nonoy. Tinanong naman ni Mariano kung bakit sumunod ito. Ang dahilan nito ay kapareha ng dahilang sinabi kay Victorio. Ang makatulong sa inaharap na sitwasyon. Ganun ba? Nako, kilala pa naman kita. Hindi kaya gusto mo lang malaman kung ano meron sa anak ko. Halata naman, Nonoy, kung anong meron siya sa kanya na yon. Lahat tayo may batas na sinusunod ayon sa kasunduan ng pangkat . Hindi pinagsasabi yung mga tangan. Maliban na lang kapag basag na ito. Parang nahiya si Mang Nonoy sa mga sandaling yon. Humingi ng dispensa at inaming totoo na gusto niyang malaman.
Baka ino na daw ang mutya na tinuro niya kay Jojo kung saan matatagpuan. Kambing na puti, Mang Nonoy. Hindi po kambing yung nakuha ko doon. Malas ang nakuha ko doon. Kapag kayo nakakuha, malaking problema dahil may asawa ka po. Pero ano man yun, akin na lang po eh. Pasensya na Mang Nonoy ha. Sabat ni Jojo nun. Narinig naman ng binata ang mga mabibigat na kataga mula sa gabay. Galit na galit ito. Anong malas? Gusto mong gawin kong malas ang buhay mo? Kung tutuusin ako pang minalas, reyna ako pero nagpailalim ako sa pagdikta mo. Gawin kitang kambing, gusto mo? Bulong ng gabay nun. Anong naipailalim sa pagdikta bang sinasabi mo? Huwag mong binabalik na yung sitwasyon. Ako ang nalalagay sa alanganin, hindi ikaw. Lahat na mga gusto kong mangyari may karampatang kasunduan. Ano to pa utang? Wika naman ni Jojo nun. Pumasok na ng bahay ni Victorio sina Tatay Mariano at Mang Nonoy. Ang naiwan sa labas ay si Jojo na parang baliw na kinakausap ang sarili. Nakikipagtalo ito sa kanyang reyna. Pero kalaunan ay hindi na lang niya ito pinatulan pa. Ayon sa binata ay hindi daw tumatanggap ng rason ng gabay. Kung anong gusto ay yun talagang susundin. Nagmistula tuloy na bihag si Jojo. Sinabihan niya naman itong isaoli ang gamit kaso may kasunduan pa rin kapag sinaoli yon. Matutupad ang pagkawala ng mga alaala ni Jojo. Kung kaya noon ay wala talaga siyang lusot. Lahat ay pabor sa gabay. Malaki ang bahay ni Victorio. Malapad na isang palapag. Napapalibutan ng naglalaki ang mga puno ng mangga. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang dalagang anak ni Victor na si Elena at katabi nitong ina na parang wala na sa eksaktong pag-iisip. Ang asawa nitong si Victor ay nagngangalang Soledad. Buwagag ang buhok tapos ang itim ng palibot ng mga mata. Tumutulo din ang laway at ang likot ng mga mata nun na parabang sinapian ito ng masamang elemento. Narinig pa niya ang pag-uusap sa loob. Ang sabi ng Tatay Mariano, nayanggaw umano ang asawa ni Victor. Napakahirap nitong gamutin. Mabuti sana kung matutugis nilang yung manggaw. May paraan naman para tanggalin ang yanggaw pero maraming proseso na kailangang gawin. Ang problema, hindi tiyak kung mapapagaling at kapag isinagawa ang prosesong yon, ikamamatay ng biktima kapag hindi nagtagumpay. Kagaya din ito ng sinapit ni Aling Belen. Yanggaw nga lang ang pinagkaiba. 2 linggo na siyang ganyan. Pero bago pa mangyari yan, nawala bigla sa bahay yung asawa ko. Ilang araw ko ding hinanap pero hindi ko natagpuan. Kusang umuwi pero ganyan yung itsura oh. Paliwanag ni Victorio. Malakas na albularyo ka, pero hindi mo napagaling yung asawa mo. Katulad dito ng pasyente ko nung 1 linggo eh. Tinugis ni Jojo yung salarin kung kaya nakawala sa kulam. Ngayon, kung hindi natin gagawin ng kaparehang paraan, maaring mamatay ang asawa mo o hindi kaya tuluyan na siya magiging aswang. Hindi kagad nakapagsalita si Victorio. Tumingin siya kay Jojo na kasalukuyan noong nakasilip sa bintana. Nakikita ng binata ang hinaing ng tao. Alam niya sa sarili na gusto itong magpatulong sa kanya. Kung kaya naman ay hindi pa nagmumungkahi si Victorio. Sinabi na ni Jojo na, Victorio, samahan mo ako kung saan matatagpuan yung mga nakainkwentro mong aswang. Napangiti si Victorio at hindi lubos sa kalaing magkakaroon siya ng katuwang. Mabilis itong tumango at sinabi ngayon din, kikilos sila. Si Tatay Mariano naman ay kaagad sumabat. Para kahit papanay dagdag bilang para matapatan ng mga aswang. Sasama na rin siya. Si Mang Nonoy ay ganun din ang naging opinyon. Sasaglit muna siya sa pag-uwi at babalik kaagad dahil may kukunin lang. Lahat sila'y nagkasundo. Wala silang idea noon kung anong kukunin ni Mang Nonoy. Pero nang makabalik ito, dala na si Vilma na siyang ipinagtaka ng 3. Ito ang kukunin ko. Mabuti na lang pumayag. Teka, iya.
Mawalang galang na pero ayon sa narinig ko, wala ka namang interes pasukan yung mundong espiritual ah. Ano to? Anong pinakain sa'yo ni Nonoy? Ang taong may malakas sa pangitain. Malalaman niyang banta sa buhay. Alam mo naman siguro ngayon na napakadelikado, tama? Tanong ni Tatay Mariano. Hindi ko pumaatim na walang gagabay. Lalo na sa tatahakin yung lugar. Malaking tulong ang magagawa ko. Tsaka nagkakaroon ako ng kuryosidad malaman ng totoo sa pagkatao ni Jojo. Malakas yung pangitain ko pero hindi ko siya mahulaan. Napapailing na lamang si Jojo sa mga sinabi ng dalaga. Paano ba naman kasi kung tumitig sa kanya si Vilma? Napakalagkit. Jojo, may nasasagap akong ibang emosyon. Parang hindi ko gusto ha. Mag-iingat ka. Akin ka lang. Bulong ng gabay ni Jojo nun. Anong emosyon ba yung sinasabi mo? Nagsiselos ka sa kanya? Ano tayo mag-asawa? Tumahimik ka dyan. Banat naman ni Jojo nun. Nagplano sila sa akbang na gagawin. Matapos maisiwalat ni Victorio ang eksaktong lugar. Lahat sila ay may kani-kanilang opinyon at diskarte. Bukas naman sa isa't isa. Kung ano yung tama ay yun ang gagawin nila. Bali ang magiging plano, mauuna si Victorio doon. Total ay kasama naman nila si Vilma. Malalaman nila kung nasaan ito. Ang dahilan kasi kung bakit mauuna si Victorio, dahil siya ang magiging gabay sa daan ng tatahakin nila. Kabisado ni Victorio ang lugar at kung nasaan siya naroroon. Ibig sabihin, ligtas na lugar yon. Maganda yan, Victorio. Kayo, may naiisip pa ba kayong iba dyan? Ikaw anak, magiging sentro ka dito. Alam namin na may abilidad kang hindi hamak na mas malakas. Ano mang magiging pasya mo sa ngayon, susunod kami. Wika ng Tatay Mariano. Hindi kaagad nakapagsalita si Jojo. Nakaramdam ito ng pagkahiya. Nakatitig kasi sa kanya lahat at halatang inaantay siyang magbigay ng opinyon. Indikasyon ito na siya ang inaasahan ng grupo kung kaya mariin munang nag-isip si Jojo bago pa. Tama ang gagawin ni Victorio pero sasama po ako sa kanya. Paano na lang kung may bumagat? Wala po siyang kaakibat. Victorio, tayong dalawa'y mauuna. Nga pala Vilma, alam ko malakas ang pangitain mo. Ano kaya ang posibleng nakabungad sa atin doon? Sinabi naman ni Vilma na hindi niya natitiyak pero nakakakita daw siya ng kadiliman. Indikasyon na napakapanganib at maaaring kapag nagkamali sila ng galaw. Isa sa kanila o pwedeng lahat masawi nun. Matapos makapag-usap ay nagsimula na sila maghanda. Si Mang Nonoy at Tatay Victorio ay binabad ng kanilang mga tabak sa tubig na hinaluan ng himag na may iba't ibang basbas. Ang prosesong ito ay tipikal na sa may mga karunungan. Ang pagbasbas sa mga sandata. Isang indikasyon na magiging makamandag ito sa oras na maipatama sa anumang nilalang. Maging tao, kapag tinamaan, hindi maghihilom ang sugat. Samantalang si Victor naman ay umalis saglit nun. Pagkabalik nito ay may dala ng 2 itak. Nakakapangilabot ang talim ng 2 itak dahil kulay itim yun, Sir Seth. Nagtanong naman si Jojo kung anong gamit ba ito. Ang sabi naman ni Victorio, sandata daw ito ng kanyang ama. Doon ko nakuha sa tatay ko ang konsepto ng kaalaman at lakas ng kuryosidad na tumugis ng aswang. Ang problema nga lang ay may sandata siya noon. Kaya ito, hinukay ko sa libingan at kinuha ko yung mga tabak. Naisama kasi sa hukay ang mga sandatang pagpatay ng mga elemento eh. Medyo kinilabutan si Jojo. Isipin niyo, kinuha sa puntod ng tatay niyang gamit nun. Magpaganon pa man ay hindi na siya nagbigay komento pa. Hanggang sa pagsapit ng takip silim, dito na sila kumilos. Sinabi pa ni Vilma na dapat ay ipagpabukas na lamang umano, pero sumabat naman ang Tatay Mariano.
Ang sabi nito'y mahirap tugisin ng mga aswang sa araw dahil napakagaling umano magkuble. Kung sa gabi, kahit kalakasan ng aswang ang kadiliman, natitiyak naman nilang lilitaw ito at harap sa kanila. Ayon kay Victorio, aalis na sila ni Jojo. Mga kalahating oras saka pa lang sila sundan. Nagkasundo naman ang lahat. Base sa napagplanuhan, yun talagang gagawin. Habang binabagtas nila Jojo at Victorio ang daan patungong gubat, sinabi ni Victorio na sa gubat sila dahil mas mapapadali ang pagdating doon sa lugar. Hindi na sila iikot pa. Hindi na sila aabuti ng madaling araw. Hindi naman nagsalita si Jojo. Sa mga sandaling yon, inaantay lamang ng binata na magsalita ang kanyang reynang gabay.